Attorney Claire. Pero wait lang, check muna natin baka meron. Listen to this. Karen Davila, stop, look, and listen to this. Hello, may bagong topic si Attorney. Karen Davila, pwede kayang makinig ka rito? Oh. Pero wait lang. Tingnan ko muna yung mga previous na tapos ng live kanina. 19 minutes. Kakaligtas kaya sa Korte Suprema si Chis Escudero? Nakapaw. Attorney, pinapatawag sa hearing, aamin ba ang korupsyon ng BC? Abogado, ipinapatawag sa hearing. Aamin kayo sa kilala na natin kung sinong abogado yan ni Sara. So dito tayo sa pinaka-latest live. Karen Davila. Mahaba. Again, sa mga bagong pasong, shoutout po sa ating 123 live viewers. Shoutout po sa inyo. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa mga nag-like. Ilan na like natin, Sir Leonardo? Ang tagal naman ang harang ni Attorney. Okay, Attorney. Pasok ito sa jurisdiction ng Ombudsman. So kung ano man ang magiging findings Ilang minutes nila, na? ipapasa nila sa Ombudsman. Ilang minutes na? 10 minutes na. Ay, 13. Umpisa natin. Ano yung another mga babies natin? Si Not Yet or Kid. Always Pray Tayo. Forward. Enriquez, Marikina. Lagi. Okay, here we go. Karen Davila. Sabi ko, is still abroad. You do have DPWH personnel that are charged. Nakalimutan na ang flood control. O, tignan nyo. Diba? Nakalimutan na ang flood control. Mga ka-clear. Kahit sabihin mo pa, kasi sinasabi nila, hindi naman big fish. 94, oy. Mga ka-clear. Ito. Mga kakabsat, 94 na daw, sabi ni Sir Leonardo. Baka naman, mga kakabsat, 94 likers na. O, 6 na lang ang kulang. Like po tayo, website. Wala pong bayad yan. Baka naman. Gawin nyo na 100. Salamat, Sir Leonardo. Okay, tuloy, Attorney. Ay naging kasama ni Pangulong Marcos Jr. Ulitin ko lang para po madinig mismo ng kampo po ni Senator Bong Revilla at ng pamilya niya. Tinanong ko ang Pangulo nung nadamay si Senator Bong Revilla. Ang sabi niya sa akin, mismo sa akin, nalulungkot siya. Dahil meron naman daw silang pinagsamahan, mga kaklir. Hindi naman biro yung kanilang naging pagsasama, especially partito ng alyansa. So nalungkot siya, pero hindi siya pwede magdikta na wag niyo yan idamay. Kasi kaibigan ko yan, hindi pwede. Kung anong tinuturo ng ebidensya, yun talaga ang makakasuhan. Pero, tama. Kung kaya naman nilang ipagtanggol sa nila dahil hindi totoo, or kulang ang ebidensya laban sa kanila, then, hayaan natin ang korte na maghusga ang siyang gumawa ng desisyon. Pero lagi sinasabi nila, bakit si hindi pa nakakasuhan? Bakit si Tambaluslos? Hindi pa nakakasuhan. Patinan nyo to, ha? Nung nagsalita siya dito, almost clearing Speaker Martin Romualdez. Anong ibig niya sabihin? Meron ba siyang alam? Kasi niya, kinilir na si Speaker eh. Ha? Meron ba siyang alam na ebidensya? Si Karen Davila. Kasi kung meron, ano nangyari kay Karen Davila ngayon, mga kabsat? Ikaw na muna mag-file. Para makita mo kung ano ang magiging reaksyon ng Pangulo kapag yan ay nadimanda at nagkasuhan. Lalo na kung may ebidensya ka matibay. Hindi yan naharangin ng Pangulo. Dahil yun ang ebidensya ang itinuturo. No. Pero bago kayo mamintas at bago kayo magbigay ng insinuation, lalong-lalo na laban sa Pangulo, gamitin nyo muna ang inyong mga utak, mag-produce kayo ng ebidensya. Yun, tama. At saka kayo dumiretso sa Ombudsman. Walang pumipigil sa inyo. Pero bakit? Puro kayo insinuation. Anong meron sa mga utak nyo para magbigay kayo ng insinuation? Insinuation nyo pa. Diba? Puro negatibo sa Pangulo. Dismiss. Diba? Samantalang, ulit at dismiss. Diba? Ang DPWH, ang dami na pong nasampahan na kaso. Nandiyan na po sa Ombudsman. Diba? May kaso nga si Eric Yapi. Kaya lang, syempre yung Ombudsman, inaaral. DOJ, inaaral. Anong gusto niyo sinabi? Halimbawa, sabihin, ayan, si Karen Davila nagnakaw. Halimbawa lang, ha? Kasangkot siya sa flood control projects kasi meron siyang maleta. Ayan, ha? Meron siyang maleta na worth 15 million sa isang maleta. Gusto mo ba, Karen Davila, agad-agad kang hulihin o walang hearing? Uy. Parang talagang sampal kay Karen Davila to, mga kabisat to. Automatic, pak! Diyos ko, Lord. Kamusta yung sa Carney?
May Gusto nyo grand hindi na-aralin ng mga shoutout, ebidensya at attorney. saka ka na ipakulong. At bahala ka na magdepensa sa sarili mo sa korte. Kaya nga ngayon, ang requirement ng Ombudsman at ng DOJ, reasonable certainty of conviction. Kasi kung wala rin naman ng ebidensya, bakit mo pa ipakukulong? Lalo kung plunder ito, it's unfair. Diba? Siyempre, gumawa ng counter affidavit sa Senator Jingo Estrada, Ejercito. Tama ba? Jingo Estrada. Jingo Estrada nga. Gumawa ng counter affidavit sila Senator Joel Villanueva. Siyempre, may mga lawyer yan. So, lahat ng pwedeng iligtas nila kanilang kliyente at i-deny ang kanilang mga akusasyon laban sa kanila, gagawin nila yun. So, hindi ba makikinig ang Ombudsman sa DOJ sa mga depensa ng mga respondents? At dahil nabanggit ang pangalan dito, kailangan ikulong na? Di ba? Tapos kapag hindi pa na ikukulong, habang naghihiring at may preliminary investigation, sasabihin nyo nakalimutan na yung flood control? Sasabihin nyo tinulugan na? Sasabihin nyo may kinakampihan na at mumurahin nyo pa? Bako po. Sige, attorney, dito, banat. ang problema kasi dito, journalist, lagi naman nagbabasa, newsreader din, ba't hindi niya alam yung update bago magbigay ng sariling konklusyon? Mga kaklir. Oh, sige ayan nakalimutan na ang flood control. This is not a question. This is her conclusion. At pag yan, nadinig ng ibang naniniwala sa kanya, diba? Ano ang dating ng gobyerno? Natulog sa pansitan? Aray ko po. Diba? Dapat fair. Pag nagbabalita kayo dyan, dapat fair. Dapat meron kayong mga resibo. Hindi pwedeng naisip mo lang, may conclusion ka na, wala kang ebidensya, tapos i-on air mo pa. Aray ko po. Saklap. Ang sabi nila, lakas-lakas ng kredibilidad mo. Nako O po. di ba lalo mo dapat ingatan kung meron ka pang kredibilidad? Nako po. Talagang na to, direct na to sinasabi kay Karen Davila, wala nang yung parang blind item, wala na talagang. Attorney Claire, parang sinasample mo ng harap. Kung di ako nakakamali, ilang beses nang na-interview ni Karen Davila ito si Yussi Claire, mga kapsat. Pero grabe to mga kapsat. Paano naman kasi lumagpas sa barrier itong si Karen. Biro mo may pinapanigan, Diyos ko Lord Rudy. Ingatan mo. Yung natitirang kredibilidad mo, ingatan mo yan. Kasi yan yung bread and butter mo eh. Di ba? Hindi ba mga nagagalit din dito? Tingnan natin di ba si Susan Roses? Tingnan nga natin. Pati si Susan Roses? Natin ano ba issue nito dati? Okay. Meron ditong issue Wala. Medyo luma na to kasi. Ito. Ito mga kakli, tingnan natin Okay. Video. Tingnan natin to kung dito yun. Ito ba siya? Teka lang ito kasi Ito yung dati. Tingnan natin. Ito. Pakita ko lang Balikan natin ang mga pangyayari noon. Karen Davila interviewed Susan Roses during FPJ's wake circa December 2004. And the veteran actress used the opportunity to lambast ABS-CBN supposedly biased coverage during 2004 elections that left the newly promoted TV Patrol anchor emotional and apologetic. Ano ba siya? Okay, wait. Hanapin ko yung news mga. Wait lang. Hanapin natin yung news. Okay? Ito ba yun? Hindi ito Okay? Siya ba ang pinagalitan? Hindi naman, nabuo naman yata ang ABS-CBN. Siya ba, hindi naman yata si Karen Davila, no? Okay? Ito. Basahin natin. 2015? 2015 pa ito Okay, mga kli. Wait lang. Bigyan nyo nga po ako ng link nito. Ano nangyari sa interview at napagalitan si This is 1 month and then the middle of the Karen. Ito. Tama ba? Inquirer. Tingnan natin ito, Inquirer. Tao lang po nagkakamali. Saan to? Tao lang po nagkakamali, hindi yan. Basta, ito, mga ka-clear. Susan Roses famously confronted broadcaster. Ito ba? Yan. Nasaan ako? Makita. Ito wala ako, nawala. Wait lang, makita. Hanapin ko siya. Gusto ko na ma-record kung anong nangyari dito. Ay, ba yun? Ito. Confronted Karen Davila live during Fernando Poe Jr. accusing ABS-CBN bias coverage during the presidential election, causing Davila to shed tears and apologize. Despite this, they
later maintained a professional relationship with Davila, interviewing resources for various career. Okay? Kinonfront lang pala siya. Okay, so sino ba yung Sino ba? Pero wala siyang binanggit kung sinong reporter ba yon. Basta sabi lang bias. Okay, well anyway. Okay. So, ito ang gusto natin papanood, ha? Para ma-update si Karen. Okay? Aray ko po. Pakinggan natin, ha? Pakinggan natin. Karen, makinig ka na. This is your time. Nakasabing nakalimot na sa platform. Kaya nga, Serena, parang sinampal niya ng tsinelas. Trabaho lang kami. Kung anong makita namin ebidensya, agad-agaran namin ipapasa sa Office of the Ombudsman. Hindi kami magpapatumpik-tumpik. May mga ginagawa pa ring investigasyon ng Department of Justice laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Taliwas ito sa mga kumakalat na balita na nalilimutan ng umano ng pamahalaan ng issue sa flood control. At Di ba? Taliwas sa balita na nakakalimot na sa pag-iimbestiga sa flood control. hanggang sa ngayon ay wala pa ring napananagot na malaking individual na sangkot dito. Ayon sa DOJ, sa kasalukuyan ay nasa 24 na kasong may kinalaman sa flood control scandal ang hinahawakan nila. Kinabibilangan nito ng 6 na kaso ng malversation at graft na naisampa na sa korte. Siyam ang na-endorso na sa Office of the Ombudsman, 6 ang submitted for resolution, 2 ang sumasailalim sa preliminary investigation dahil sa plunder, at 1 ang may pending compliance sa Philippine Competition Commission dahil sa bid rigging. Lahat po na matatapos ng kagawaran, no, na ma-evaluate na kaso na nakapending sa amin, agaran po amin po i-refer sa Office of the Ombudsman. Di ba? Ito pa mga kaklira. Itong video na to. Dapat kasi nag-update din si Miss Karen Davila ng mga balita para hindi siya in relation to flood control. Kasi namin kanina, I think there was an increase in the return of money in relation to flood control. And also, any update on the status of cases in relation to Senator Estrada and Senator Arreguilla? So thank you, ma'am, for that question. As for the amount, we know that previously what the reported was it was at 360 million. This amount has since increased to 611 million, 611. This covers not just the amounts surrendered already to restitution with the department, but also those which were previously assigned by Yusek Bernardo specifically to the department. And I say assigned, we're referring to yung mga assets, frozen assets previously, valuable assets, which were not be liquidated at least at that time now. But then after valuation, after consideration of all the values of these assets, it was determined to be at 611 million. As for your other question regarding Senator Jingo Estrada, so we know that he has one plunder case here, one plunder complaint by the NBI pending with the DOJ. That is currently under review. When we say under review, ibig sabihin it was submitted for resolution. The resolution is currently under review by the prosecutors handling it, which will then be submitted. Okay? So meron na lumalabas. Meron na ginawang draft. Meron na. Pero under review. So ibig sabihin inaaral pa. Pero meron na. 'Di ba? Meron ang ginawa. Itong ginawa ay under review. Pag umukay na to, siguro konti baka may kailangan i-edit or what. Then saka ito for approval. Ganun yung sistema. Diba? Due process tayo, hindi tayo parang EJK dito. To the Prosecutor General for his own review. And then afterwards, we know because Senator Estrada falls under the jurisdiction as a public official with a salary grade of 27 and or higher, he falls under the jurisdiction of the Ombudsman. So pag-file po ng resolution na yun, pag-release pa rather, submit sa Ombudsman, referred there, the Ombudsman will review it, and then have its own assessment or analysis of the Okay. Sila kasi nag-investigate. Diba? So, ang paliwanag kasi dito ni Ombudsman at that time, kasi ibang mga witnesses is nasa witness protection. Nandito sa DOJ. So parang hindi na pabalik-balik pag-imbes sa Ombudsman, parang dinelegate niya ang DOJ na mag-investigate at kung ano yung mga imbestigahan nila dyan, kung ano man yung resolution nila dyan, ipapasa nila sa Ombudsman, especially depende sa salary grade. So sabi dito, salary grade 27, so pasok ito sa jurisdiction ng Ombudsman, so kung ano man ang magiging findings nila dyan, ipapasa nila sa Ombudsman at ang Ombudsman can conduct additional or further investigation para, di ba, pagka kung ang recommendation tayo is for filing, dapat meron reasonable certainty. May reasonable certainty of conviction. Yun. At kinakitikan ito ng Supreme Court na okay. Ang reasonable certainty of conviction, hindi lang mere probable cause. findings by the DOJ. But besides that, we also know that if you're referring to the precautionary hold departure order, wala pa pong we'll have to defer to the courts for that one. The DOJ will have to defer to the judgment by the judge in that case. And that goes as well for the pending case with the Sandigan Bayan, where there exists as well in HDO as compared to the PHDO with the RTC of Manila. Revilla. Okay. So as for former Senator Bong Revilla, alam po natin is that there is an ongoing case with the Sandigan Bayan. That case forms part of the first batch of cases filed with the DOJ. First batch pa lang. Referring to Sims Construction Trading specifically as the proponent, the contractor. That's ongoing with the Sandigan Bayan. I understand the current development would be he filed a petition for bail. So yun yung pending incident sa kaso na yun. There's also a pending plunder case here. Naku, meron pa mga ka-clear. Hindi lang isa. Paktay ka, tambak. Mukhang may plunder case pa, tinan nyo Si Revilla. No, as for the plunder case, similar to Senator Estrada's plunder case, it is currently under review. The resolution Mukhang may plunder case pa, isa. Si Revilla. And still under review. Pati yung kay Estrada, under review. So hindi lang isang case mangyayari kay
Senator Bong Revilla. Okay. So, conferring with the Prosecutor General earlier, he has advised that we will be releasing the resolutions for these cases, of course, under the leadership of Secretary Vida, mid-April. Oo, mid-April ha. Tandaan nyo ha. Karen Davila, mid-April. Kasi patuloy yung hearing. So, hindi ito nakalimutan. So, mas maganda nakikinig tayo dito. Diba? Sorry, hapa lang. I forgot to ask. To Secretary Vida, sir, do you have a message to the public saying na kasi nga dahil meron tayong panibagong crisis na kinaharap ngayon, may mga nagsasabi rin kasi na baka kinalilimutan na rin ng gobyerno yung Diretsong tinanong ha. Diretso mismo sila tinanong. Oh, pakinggan natin. doon nga doon sa flood control project. What is your assurance to the public na gumugulong ito? Kasi for at least in the last quarter ng 2025, people are expecting that, there are big names, big fish that will be put in jail. Ang assurance, gumugulong po talaga. Gumugulong. Karen Davila, Gumugulong po. listen. Please. Oh, may pakiusap na yan. Tulad po ng nabanggit, diba? Bago kasi maisampa, bago ma-file yung information, no? Kasi yun yung, kailangan yung information a-approve ng Office of the Ombudsman. Pero lahat po ng matatapos ng kagawaran, no? Na ma-evaluate na kaso na nakapending sa amin, agaran po amin pong i-refer sa Office of the Ombudsman. I cannot predict, I cannot foretell kung gaano ka-yes ipapile ng Office of the Ombudsman. Of course, there's a certain standard that the Office of the Ombudsman will set, no, before filing the corresponding information or whether to approve or not approve yung aming recommendation. This falls within the discretion of the Office of the Ombudsman. Ang makakasa kayo, tulad na nabanggit kanina ni Fiscal Polo, no, on those two particular cases, PG Dong is looking at second week of 15, no? 15, we mentioned kanina, April 15. Dapat hindi na magbigay ng date. Mahirap yan. Anyway, mid-April. Pero mahirap. Baka singilin na naman kayo. Mid-April. So we're looking at that. So pag tiningnan nyo po, malalaman nyo naman po kasi na submitted for resolution na. Diba? Pag submitted for resolution na, agaran din po namin. Nagtatrabaho po ng agaran yung ating mga panel members, yung mga fiscal natin, para matapos ka agad yung rekomendasyon para maipasa ka agad sa office. Yan mga kapatid, kasi alam nyo, nakita nyo ba kung gaano ba kakakapal yung mga papel na sinumite? DPWH Secretary Vince Dizon. Ang kakapal, tingin nyo. Kung ilang kaso ang nirekomenda. Diba? Una-una yan eh. Kasi sabi niya, wala namang big fish. Kayo pala may kakilala ng big fish, mga kaklide. Diba? Ito lang ha. Pag may nagbanggit na walang big fish, ibig sabihin, nagsasabing big fish, alam nila kung sino yung big fish. Diba? Malamang. Shout out si Rosalina Alemi. Attorney, parang si Marcoleta, puro naman sap-sap. Ibig sabihin, kilala niya kung sino yung big fish na tutukoy niya. Diba? Limi pala. Rosalina Limi. Thank you. Diba? If you will mention the words big fish, diba? Ibig sabihin nun, meron ka alam. Kasi kilala mo yung big fish. Now, if you know anything about that big fish, kung ano ang kanyang partisipasyon, diba? Ipunin mo na lahat ang mga ebidensya mo. Hindi pwedeng chismis galing. Tapos dadaldal ka dyan. Hindi pwedeng dumaldal ka dyan. Tapos galing lang sa chismis. Tapos sabihin mo, ay, walang big fish. Nakalimutan ng flood control. So pagka ikaw, tinanong ko, limawa, si Karen David, sinong big fish ba yung tinutukoy mo? Diba? Sabi niya, si Martin Romualdez. Okay, sabi niya, paano mo nalamang big fish? Kasi, tinuturo siya na isa siya sa involved. Okay, sige, doon na tayo. Hindi kita kukontrain dyan. Di ba gusto mo siya agad mapakulong? Kasi big fish Sabi mo, hindi pa napapakulong. Nakakalimutan na ang flood control. Di ba? Okay, sige. Since alam mo na big fish siya, pinagbibintangan mo na at may judgment ka na dyan, or kasi naman, kahit hindi na si Martin Romualdez, kahit sino na, halimbawa si letter A, big fish si letter A. Diba, inakusahan mo na siya na big fish. So it means may alam ka. May alam ka ba? Karen Davila, may alam ka ba kung ba't siya naging big fish? Diba? May personal knowledge ka ba para tawagin mo siyang big fish? May personal knowledge ka ba na dapat makulong itong sinasabi mong big fish? Pag sinabi niyang, oo, meron. So, ipunin mo na yan, magsampa ka na, taxpayer ka naman. Dali mo na agad sa ombudsman, especially salary 27, di ba mga senador, doon sa ombudsman yan, idiretso mo na. Pero pag sinabi niyang, wala akong personal knowledge, so you do not have the right, di ba, to call anybody big fish. Kasi di mo naman pala alam. At kung wala kang alam, kung anong participation, no, ito mga big fish na to, mas lalo kang walang right sabihin na nakalimutan na ang flood control.
dapat yan, tinatanong sila na ganyan. Hindi makapagbigay lang ng conclusion, di ba? Kahit kanino, tapos papakinggan na natin lahat. That's the point. Di ba? Bago ka magsabi ng big fish, dapat kompleto ka na ng dokumento. Kasi, kinundi na muna yung big fish eh. Di ba? So, kung wala kang alam, at ang pinakikinggan mo lang ay chismis, wala kang karapatan magsita kung sino man ang big fish na nasa isip mo. Kasi wala kang personal knowledge. Diba? So, at tanong natin, sige, bakit mo nasabing nakalimutan ng flood control? Ano, number 1, bakit mo nasabing nakalimutan ng flood control? Nakakausap mo ba? Okay, unang tanong, nakausap mo ba si Ombudsman Remulla? Una yan. Nakapagtanong ka ba kung ano nang update sa Ombudsman? Pumunta ka bang personal to check? At least update, kahit hindi mo na makita yung records. Pumunta ka ba sa DOJ? Naging parte ka ba dito sa media na to? At nagtanong ka kung anong update? Kasi kung lahat yan hindi mo ginawa, wala ka pa rin karapatan magsabi na nakalimutan ang pag-iimbestiga sa flood control. Diba? So hindi pwede nakaupo ka lang sa silya mo, tapos nag-i-interview ka, tapos magbibigay ka na ng konklusyon. Pero wala ka naman palang ginagawang pag-iimbestiga. Journalist ka pa naman. Diba? So dapat, sa bawat sinasabi mo, Shout out, Christine Jamang, shout out. o don't ever give any conclusion nang wala kang resibo. Pwede mo itanong pa siguro. Diba? At kung ang sasagot dito, ay sasabihin, halimbawa lang since may alam pa sarili mo, may sarili ka, meron kang sarili mong ebidensya O pag sinabi ng iba na, natutulugan na yung natutulugan na yung flood control investigation. Kung wala ka ring ni-research, hindi ka pwedeng umoo. Kasi pareho kayong walang alam. Magkakampihan kayong walang alam. Pero kung may na-research ka at totoong walang nangyayari sa flood control na investigation, then that's Let me respawn in Rome, please. Yes. Our city currently Again, shout out sa mga bagong pasok. May kalab, shout out. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. si kaso, halimbawa ganun. At least meron ka resibo. Pero kung, chismis lang, wala kang karapatan. Sayang naman yung pagiging journalist. Diba? Kung chismis lang ang pagbabasihan mo. Diba mga kaklit? Ayun. So, tingin ko dapat itong update na to, anong oras ba to? Kanina ba to? Wait, tingnan ko lang O ABS-CBN pa naman to. Lahat ito, ibase sa ebidensyang nakalap. Kailan? 5 hours ago. Di ba? March 31, mga kaklit. March 31, tama ba po? Hi, sir. Sir, regarding the Bong Revilla plunder po. Ayan, March 31, Forgive me for not having all the details right now kasi ang handling process po ang may kaalaman lang sa lahat ng mga nangyari sa kaso na to. Diba? Kaya tulad na nabanggit kanina ni Fiscal Polo, no? For at least in the last quarter ng 2020, may mga nagsasabi rin kasi na baka kinalilimutan na rin ng gobyerno yung Diba? So, mga kaklir, March 31, ABS-CBN, sana napanood mo to. ABS-CBN, no? Hindi ko nga alam kung taga ABS-CBN ito nagtanong. Diba? Parang ginarab niya yung opinion mo na nakalilimutan na ang flood control. Ayan, maliwanag, no? dahil meron tayong panibagong crisis na kinaharap ngayon, may mga nagsasabi rin kasi na baka kinalilimutan na rin ng gobyerno yung Hindi lang baka. Ang sinabi ni Karen dito, kinalimutan. Diba? Dapat panoorin mo to. pananagutan doon nga sa flood control project. What's your assurance to the public na Sunog na sunog si Leonardo. for at least in the last quarter ng 2025, people are expecting that, there are big names, big fish that will be put in jail? Ang assurance, gumugulong po talaga. Gumugulong po. Tulad po ng nabanggit, di ba? Yun lang mga kaklir. Gusto ko lang ipakita sa inyo anong update. Kasi baka mabulag tayo ng ibang mga Journalist. anchors. Tapos, Anchor journalist. Diyos ko Lord. Okay na to. Attorney, grabe. Ako po, mag-iiyakan na naman maggarapata dito. But anyway, totoo naman. Basta, paano ba kasi? Puro naman kasi dakdak na naman ng dakdak itong si Karen. Dapat nagpakita ka ng ebidensya bago mo sabihin na wala na, tinigil na. Wala nang nangyayari sa flood control, no? Diyos ko Lord, Rudy. O, siya. Mag-last topic na tayo bago mag-alas 12, mabsat, no? Mag-last topic tayo, mabsat. Ito, panoodin natin to. Ito yung 304